What's up guys? This is Sir Brian again, founder of Society Club for Loan Shark Survivors. For today's video, ating pag-usapan kung sino-sino yung mga OLA na nagsasagawa na ocular inspection or home visitation. Disclaimer lang guys, hindi porket nabanggit ko ay illegal na sila. Kasama lang sila sa OLA na babanggitin ko dahil ang totoo pong meaning or abbreviation ng OLA is Online Lending Application. Kasama sila sa mababanggit ko dahil makikita nyo sila sa Play Store or sa website ng cellphone. Simulan natin kay Acom. Acom Consumer Finance Corporation. Acom is one of the leading personal loan companies in Philippines and Japan, and it is authorized and registered by the Security and Exchange Commission. Based po to kay Google. Number 2 is Cash Express. Kayo nang bahala humusga kung legit ba or illegal si Cash Express. Number 3 is Cashmart. Cashmart is in the list of registered organization on the SEC website. Cashmart cooperates with such banks as Asia United Bank, East West Bank, BDO, and BPI Bank. It also provides loans under 4 programs such as salary loans, personal loans, car loans, and travel loan. Number 4 is Digido. Digido old name is Robocash. Napaka-confusing nito, no? Napaka-confusing ni Digido. Kahit ako, hindi ko rin alam kung bakit nag-ooperate pa rin hanggang ngayon si Digido. Digido ay may kaso po 2019 or 2018, nagkakaso po siya under the name of Robocash. Marami silang nilabag na violations ng SEC kaya na-revoke ang kanilang license. Number 5 is Tomo or eTomo. Number 6 is Unacash. Unacash is also affiliated in other banks, include Union Bank, BPI, Metrobank, PNB, and RCBC. And last one is Skyro. Skyro, affiliated din po siya sa ibang bangko sa Pilipinas. Itong mga online lending application na ito ay hindi ko ginagarantiyahan na legit at hindi nangaharas. Ang ilan sa kanila ay SEC registered pero illegal in terms of operations. So paano ba kung nakatanggap ka ng email or text message galing kay agent at sinabing pupunta sila sa bahay ninyo to home visit or ocular inspection? Bago ka mataranta o mapanik, dapat mo munang i-verify yung location mo o isipin mo muna o alanhanin kung magkano ba ang utang na sinisingil nila sa'yo. Most of the OLA satellite or offices po ay nasa Luzon. Kung ikaw ay taga Visayas or Mindanao at may utang ka na 3,500 to 5,000, I don't think na papupuntahan ka nila. Pupunta sila sa inyo, they spend time, effort, and money para sa halagang 3,500 pesos, unreasonable po yun. Paano naman kung taga Luzon ka, impossible kang puntahan? Ano bang gagawin mo kapag pumunta sa collection agency agent sa bahay nyo? The first thing you need to do is relax and don't panic. I-confirm mo sa barangay kung may sumon kayo. Kung wala, huwag i-entertain si agent. Paano kung hindi umalis si agent at gusto ka talagang kausapin? Ang gawin mo, hingian mo sila ng supporting documents. Ano-ano ba yung mga supporting documents na pwede mong hingiin sa kanila? Number 1 is valid ID na agent. Number 2 is contact number ni agent. Number 3 is SOA or statement of account. Dapat nakaprint po ito. Number 4 is copy of contract or terms and conditions. Number 5 is proof na siya ay totoong representative ng OLA na yon at pinahihintulutan siya na mangolekta ng utang mo. Kung wala siyang maipresent o maipakita sa'yo ng mga documents na ganito, don't entertain her or him. Ang dapat mong gawin, tumawag ka sa barangay ninyo at ipadampot nyo siya. That's it for today's video guys. This is Sir Brian again, founder of Society Club for Loan Shark Survivors na nag-iiwan ng katagang dito sa OLA community. Huwag ka mag-stuck sa pagiging OLA victim. Dapat matuto ka or pilitin mo maging isang OLA survivor or survivor
na kahit anumang hamon na dumating sa buhay mo. That's it. Thank you for watching.